Pag kumakalam na ang sikmura, masasabi pa rin bang nasa tao na kung paano pasasayahin ang sarili nila? Naging viral kamakailan ang pahayag ni Sergey Bin sa isang interview kasama si Ninong Ry kung saan sinabi niya na hindi raw siya naniniwala na malungkot ang mga walang pera. Ayon sa kanya, kahit dati wala silang masyadong pagkain at talagang hirap, pero masaya pa rin naman daw sila. Nasa mga tao na nga lang daw kung paano nila pasasayahin ang sarili nila. Hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Agree ako Opo. dyan. Pero sige, explain mo. Kasi Ninong, sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera nun. Hindi rin ako Tama. naniniwala, Ninong, na malungkot ang mga walang pagkain. Kami na Ninong, ang pagkain namin, asin, kanin, mantika ng baboy, ibabawag lang sa kanin, lalamutakin, pwede na. Pero masaya kayo. Sobrang saya naman, Ninong. Napakasimple, Ninong, ng buhay. Nasaya na lang kung paano mo pasasayahin yung sarili mo. Samut-saring reaksyon ng mga tao ang nakuha ni Sergey Bin dahil sa pahayag niyang ito. Kung titignan ang mga latest vlogs niya, makikitang mayroon na silang malaking bahay, mamahaling kotse at talaga namang masasabing malayo na sa kahirapan para magsalita para sa mga mahihirap. Pero sino nga ba si Sergey Bin bago pa ang lahat ng ito? Si Gavin Kapinpin, kilala online bilang Sergey Bin, ay isa sa mga sikat na vloggers ng Pilipinas, lalo na dahil sa kanilang prank videos at family content kasama ang mga kapatid niyang sina Chief Allen at Captain Kelzy. Nagsimula si Gavin bilang isang private school teacher pero iniwan ang trabaho para magtinda ng turon at lumpia. Dumaan sa financial hardships ang pamilya nila, lalo na nang maospital at kalaunan ay pumanaw ang kanilang ama. Kung titignan ang mga dati pang post, ay talaga namang mapapansin na kung ano-anong skits na rin talaga ang sinubukan nito kaya napukaw niya ang atensyon ng masa. At patuloy na dumarami ang kanyang followers sa iba't ibang platforms gaya ng Facebook, Instagram at YouTube. Malaking parte ng kita niya ay mula sa ads, sponsored content at endorsements. Kaya't dahan-dahan siyang umasenso sa kanyang digital career at ngayon ay masasabing malayo na talaga sa buhay nila noon. Hindi rin talaga maikakaila na bukod sa sinuwerte, pinaghirapan din naman niya at ng kanyang mga kapatid ang platform na mayroon sila ngayon. Kaya nga lang, siguro ay hindi sila handa na kapalit ng kasikatan ay ang pagtanggap ng iba't ibang opinyon ng mga tao patungkol sa iyo. Lalo na sa mga pananaw mo sa buhay dahil marami ka ng mga tagahanga na pwede kang gayahin. Bago pa mabatikos si Sergey Bin sa podcast nila kasama si Ninong Ry, nauna na siyang nabatikos ng mga fans ng sikat ngayong P-pop group na BINI dahil sa video nito na hinahalikan niya ang isang larawan ni Mika Lim ng BINI sa kanilang TV. Ang video niyang ito ay mabilis na kumalat online. Maraming netizens ang hindi natuwa, partikular na ang mga tagahanga ng BINI na tinawag itong isang disrespectful act lalo na't ang grupo ay kilala sa kanilang advokasya para sa respeto sa mga kababaihan. May mga nagsabing, fan mo ako since pandemic pero now na malalaman ko na binabastos mo ang BINI Mika namin. Nakakainis para sa kanila ang makita ang isang taong may malawak na following na may ganitong uri ng content, lalo pat karamihan sa kanyang audience ay mga bata. Pero mabilis naman itong lumipas at marami ang nagsabi na kahit naman daw yung mga normal na fans, patagong hinahalikan rin ang mga pictures ng idols nila. Pagkatapos nito, ilang linggo lang ang nakalipas, muli na namang umalingaw-ngaw ang pangalan ni Sergey Bin sa social media dahil sa isang sensitibong topic, lalo na sa mga Pilipino, ang kahirapan. Dahil nga sa sinabi niya na hindi siya naniniwalang hindi masaya kapag mahirap ka o walang pera, na kahit wala nang makain, dapat masaya pa rin. Marami ang nagsabi na kaya lang niya ito nasasabi kasi mayaman na siya at hindi na naghihirap. Pero kahit naman siya ginawa ang lahat para makatakas sa kahirapan kasi nga alam niya na hindi komportable ang buhay. Para sa mga netizens, wala na si Sergey Bin sa posisyon para magsabi ng patungkol sa ganong issue, lalo na't parang niroromantisa na lang ang kahirapan. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens. Sana all masaya kahit walang pera. Ang dali sabihin kasi nakaahon ka na,
Pero iba talaga pag nararanasan mo pa rin yung gutom araw-araw. Mahirap maging masaya kung wala ka ng makain, hindi applicable yung mindset mo sa lahat. On the other hand, masasabi din naman nating hindi dapat magpakalugmok sa kalungkutan at subukan pa ring maging masaya kahit nahirap pa sa buhay. Pero hindi natin pwedeng palaging idaan sa toxic positivity at paandaran na naman ng Filipino resilience kahit pa na alam nating may malaking problema na dapat pang solusyonan. Ang problema ng kahirapan mga katoto hindi lang problema ng kung sino ang masipag sa hindi at may pinag-aralan sa wala. Minsan, kahit anong sipag ng tao, kapag napunta sa luging sistema ng buhay, mahirap talagang makaahon. Kaya pwede nating sabihing piliin maging masaya, pero hindi natin pwedeng sabihin na otomatikong masaya ang mga Pilipino sa gitna ng gutom. Pero pwedeng hindi lang din talaga naipaliwanag ni Sir Gabin ang ibig niyang sabihin, o pwedeng baluktot lang din talaga ang pananaw niya. Nasa tao naman na ang refleksyon ng mga nagawa niya sa buhay. Hindi rin naman pwedeng husgahan ang buong pagkatao ni Sir Gabin dahil lang sa nasabi niya. Dahil bukod dun, meron pa rin siyang personal na buhay na hindi natin alam. Maganda lang din talaga na marami na sa mga Pilipino ang alam na kung ano ang tama at mali sa sinasabi, kahit pa ng mga idolo nila. Pero ikaw ba katoto, kapag nalulunod ka na sa bayarin, wala nang natira sa kakarampot na sahod, wala nang bigas, tas may kamag-anak ka pang nangungutang, kaya mo pa bang piliing maging masaya lang? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.